Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ata with evidence. Naku, ang dami na booking sa sa hearing ngayon ni Senator Amy Marcos. Ang daming nabulaga na wala palang red notice. Naku po, i-deny din ng Interpol na wala silang natanggap na notice na galing sa ICC na may warrant of arrest si Pangulong Duterte. Naku, eto kabibig. Manood tayo sa pasabog at nalaman ito ni Senator Amy Marcos. Nagkautal-utal silang sumagot. Pati si VP Sara pala alam na walang red notice. Ito na kabibig. Ang ginawa nila. Ginawa nila yun just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Ano sa palagay mo yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si Counsel o Attorney Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Yes, Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant, it was diffused to Interpol, it was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam. Wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant, diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Nako. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa Secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung Commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro, hindi dinaan sa mismong review. So nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director, tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request to arrest, detain, or restrict movement of accused. Tama, pero hindi pa
hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Ooh. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, no? Pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba? Yung itsura. Magkaiba po. Magkaiba. Yung kay Arnie Tevez yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba. So, admitido po ninyo, walang red notice. Yung red notice po, wala po siyang red notice. Oh. Walang dumating, ano? Ang tinatawag po na O, tama. red So, diffusion. kung ganun, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, obligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Hala. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon. It's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Tama. Oo. Kaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons, pareho lang po ng red notice. Hindi po pareho yun. Ang hindi lang po siya- liwanag nito. Kakaiba po niya, Kababasa mo lang ng Article 97, pambira ka naman, Opo. sir. may pagkakaiba nga po Kaya kasi nga. yung red notice has to be processed by the Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Tevez, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? Di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. obligado po. Obligado. Bakit? Obligado. Anong mangyayari kung hindi tayo sumunod? Na. Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado din po tayo. Anong na mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Booking na booking. Isnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo. Hindi ko po masasagot Ay, yung walang gagawin ng sagot. Interpol sa atin. Walang But, sagot. masasabi ko po, we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. Ayan po yung we Okay. exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw na nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10. Di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Na. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Nako, damay-damay na. Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi. Yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? Yan po ang nakasulat na date.
Ala, Tama po ba yan? ang tagal magsagot ni Marbil. Ma'am, tama po yan, no? Tama. Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant based on sa mga dumadating na news. It's a standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing Ooh, sa Hong Kong. chismis? Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan eh. Ma'am, it's standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay Chismis. So in there, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayari eventualities po. 7,000 po base sa Ay, chismis. ni Marcos. Wala kayong No, ano. we don't have any record Ni ng 7,000. I Yun ang pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ma'am, wala po kami nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of yung pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi ninyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Chismis talaga. Ma'am, based on the numbers, more or less it's a total of 156. Yun lang po yung ano namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May mga memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Ala. Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero mabalik dito sa ICC warrant, walang red notice, at pati yung Timor-Leste, inisnab yung red notice, ang atin lang diffusion, sa diffusion ang liwa-liwanag, kailangan extradition, kailangan in conformity with national laws. I think we've established that, and without pounding it into the ground, can we ask now, ipakita muna natin ang video ni Secretary Remulla or yung transcript dun sa budget hearing po nung nakaraan taon. Ang liwa-liwanag po at maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla Boying. Opo. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuli at magkasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po ito dumaan sa ating court system. Ito po kinakailangan na ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi lang po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at. If what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in their country from an international tribunal. Pero bakit Ang problema nga ho, ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pa ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang ano nga yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala akong police report Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Oo nga, no. Ayun. Napakaliwanag at napakaganda ng paliwanag ni Secretary Boying na sa ICC man yan, Interpol man yan, dadaan yan sa Korteng Pilipino. Ma'am, ano yan Ang general rule talaga, kung may foreign judgment, you have to enforce it in court. However, ito hong nangyaring ito, ang ginamit po namin dito, Section 17 ng Republic Act 1951. 1951. Kung basahin, ma'am, can I read the provision I think into the we can record? put it on Into the record. But may I read it into the record, ma'am? Thank you. In the interest of justice, sa atin in the interest of justice,
the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, Oh. if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. That is Section 17 of Republic Act 9851. So Yes. ito pa yung option na sinasabi ko kanina. Yes, at yan yung pinag-uusapan natin kay Attorney Medina. Baka ibig ninyo mag-comment kasi mahaba po yung sinulat ninyo tungkol dyan. 9851 Ano Section ibig sabihin yan? 17 at saka si Senator Cayetano. Unahin po natin na unang ma-recognize si Attorney Medina lang po. Lahat tayo, kabisado natin yung 9851, alam natin yung Section 17, para rin yung Rome Statute, Article 59, sa panahong to na memorize na nating lahat. Attorney po. Thank you for the opportunity, Madam Chair. And with all due respect to our hardworking, brilliant Secretary of Justice, I beg to disagree Oh, beg to purely disagree. on legal grounds. Again, doctrine of constitutional supremacy, whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished or be in derogation, cannot be diminished or lessened or stripped away by any statute. So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. That grant that grant of the Constitution, that protection of the Constitution cannot be lessened by any statute. So that in that case, 9851. So we have to interpret 9851 in accordance with the broad protection of the Constitution, which means that if you will surrender without judicial proceedings, that would be a violation. So there will be only a very narrow instance, there will be limited instances when surrender can be valid without judicial process. Yun lang po. Maraming salamat. So, yun kabibig, ang bookingan time. Shock tayo. Akala kasi natin may red notice na. Oo, akala kasi natin na alam na ng Interpol. Ngayon, nalaman natin na hindi pala wanted si PRRD sa Interpol. Ano yan? Anong comment nyo dito, mga kabibig? Shocking, no? Alam nyo, yung iba nagsasabi, yung ginawa ni Amy Marcos ngayon na Senate hearing, parang useless na yan kasi PRRD nandun na sa ibang bansa. Pero, hindi useless mga kabibig kasi may mga na-booking. May mga bagong nalalaman tayo. At ikaw na bahalang mag-weigh kung tama ba ang ginawa nila na pag-aresto ni PRRD papuntang Netherlands. Sana meron pang pangalawang Senate hearing, no? Hinggil dito. Basta ang daming na-booking, mga kabibig. So yun lang muna, mga kabibig, ang ating latest Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.